Ito ang kwento kung paano binago ng kolera ang aking nayon. Mga maliliit na mikrobyo ng kolera na napakaliit upang makitang kumakalat sa ilog. Napakaliit ngunit napakadelikado. Nang hindi namamalayan ay dinala ng mga babae ang kolera pauwi sa tubig. Ang mga langaw ay nagdadala ng kolera sa kanilang mga paa. Kumalat din ito nang hindi naghugas ng mga kamay. Nilunok namin ang mga mikrobyo ng kolera sa aming tubig, sa aming pagkain, at sa aming mga daliri. Napakabilis ng nangyari. Sa umaga ang aking ama ay may matinding sakit. Nagkaroon siya ng pagtatae na tila tubig ulan at bumuhos sa kanya. Sa sobrang takot ko pumunta ako para humingi ng tulong. Hindi ako nakasakay ng ganito kabilis. Isang tingin sa tatay ko at alam ng nurse na cholera yun. Kailangan naming kumilos ng mabilis para mailigtas siya. Gumawa kami ng espesyal na inumin para matulungan siya. Ginawa muna naming ligtas ang tubig. Sinala namin ito sa pamamagitan ng tela at pinakuluan ito ng 1 minuto. Pagkatapos, pinaghalo namin ang kalahating kutsarita ng asin at 6 na kutsarita ng asukal sa 1 litro nitong ligtas na tubig. Naluluha siya, hindi masyadong maalat. Nag-aalala ako na ang aking ama ay mamatay sa harap ng aking mga mata. Ngunit hindi nagtagal ay medyo lumakas ang pakiramdam niya. Ipinaliwanag sa akin ng nurse na hindi lahat ng lumulunok ng mikrobyo ng kolera ay nagkakasakit tulad ng aking ama, ngunit maaari pa rin nilang maikalat ang sakit. Ngayon kailangan kong kumuha ng ligtas na tubig sa aking nayon at turuan sila kung paano protektahan ang kanilang sarili mula sa kolera. May nakita akong babaeng may dalang tubig. Sinabi ko sa kanya na maaari niyang gawing ligtas ang tubig sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga patak ng chloron at maghintay sa loob ng kalahating oras. May isang lalaki, malapit nang kumain ng may maruming kamay. Sinabi ko sa kanya na palaging maghugas ng kanyang mga kamay gamit ang sabon at ligtas na tubig pagkatapos pumunta sa banyo. Tanging sa malinis na mga kamay ay makakakain ng ligtas. Nakita ko ang mga taga-nayon na nagkakalat ng kolera sa isang ilog. Sinabi ko sa kanila na kailangan naming maghukay ng mga palikuran na malayo sa ilog, hindi bababa sa 30 metro ang layo. Ito ay mahalaga upang mapanatiling malinis ang aming nayon. Nadatnan ko ang ina na naghahanda ng hindi ligtas na pagkain. Sabi ko sa kanya, maghugas muna tayo ng kamay gamit ang ligtas na tubig. Pagkatapos ay kailangan nating hugasan at balatan ang pagkain. Lutuin ito at laging kainin ng mainit at protektado sa langaw. Ipinakalat ko ang salita sa buong nayon ko at tumakbo para hanapin ang aking ama. Sobrang saya ko nang makitang mas maayos siya. Naging malusog ang aming nayon. Ngayon, isang filter at pakuluan ang aming tubig upang matiyak na ito ay ligtas. Palagi kaming gumagamit ng mga palikuran at palaging naguhugas ng aming mga kamay pagkatapos. Ligtas ang pagkain sa langaw. Hinugasan at binalatan at niluto. At, lagi kaming naghuhugas ng kamay bago magluto at kumain. Ginawa naming ligtas ang aming nayon sa kolera. Ipagkalat ang salita, maaari ding maging ligtas ang iyong nayon.